Isang mapagpalang araw sa inyo, mga mahal kong kakwento. Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon sa mundo. Ako po ang inyong lingkod, at muli tayong magsasama-sama sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating puso. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung ano ang tunay na sukatan ng yaman ng isang tao? Hindi raw ito nakikita sa kintab ng alahas o sa kapal ng pitaka, kundi sa busilak na pusong handang tumulong kahit na siya mismo ay nangangailangan. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Diwa, isang anghel na napadpad sa gitna ng mga demonyo. Plak! Isang biglaang sampal mula sa magaspang na tela ang dumapo sa pisngi ni Diwa. Namilog ang kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi sa pagkagulat. Isang bunton ng maruruming tuwalya ang bumagsak sa kanyang paanan. Itinapon mula sa nanginginig na kamay ni Ligaya, ang isa sa mga supervisor sa housekeeping department. Ano ba? Ang kupad-kupad mo, sigaw ni Ligaya. Ang matinis niyang boses ay umalingaw-ngaw sa marangyang pasilyo ng Paraluman Grand Hotel. Kanina pa kita tinatawag. Akala mo ba pag-aari mo ang pasilyong to para maglakad-lakad na parang nagpaparada? Kinagat ni Diwa ang kanyang labi, pinipigilan ang anumang salitang maaaring makapagpalala pa ng sitwasyon. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga tuwalya, iniiwasan ang matalim na tingin ni Ligaya. Pasensya na po, Ma'am Gaya, hindi ko po narinig. Mahinang sagot niya. Huwag mo kong Ma'am Gaya. At anong hindi narinig? Bingi ka ba? Sakto namang lumabas mula sa kanyang opisina si Carlo Ibarra, ang head manager. Matangkad, makisig, ngunit may malamig na aura na tila kayang magpayelo ng buong paligid. May problema ba rito, Miss Cortez? Tanong ni Carlo. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Ang mga mata niya'y saglit na dumapo kay Diwa, puno ng paghamak. Itong si Diwa, Sir Carlo, parang laging lutang ang isip. Sumbong ni Ligaya, nagbago ang tono at naging parang maamong tupa. Baka kailangan na pong palitan ang mga empleyadong hindi na epektibo. Napayuko si Diwa. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang presensya ng isa pang tao sa di kalayuan. Si Mang Lino, ang pinakamatandang janitor sa hotel, tahimik na nagwawalis sa dulo ng pasilyo. Nakita ni Diwa ang bahagyang pag-iling nito bago ito muling nagpatuloy sa trabaho, isang tahimik na saksi sa araw-araw na pang-aapi na kanyang dinaranas. Hindi na nagsalita si Carlo. Isang tingin lang sa kanya ay sapat na para iparamdam kay Diwa na isa siyang basura na nakakalat sa kanyang perpektong hotel. Mabilis na tumalikod si Diwa, yakap ang maruruming tuwalya at nagmamadaling tinungo ang laundry area. Pagdating ng tanghalian, dinala ni Diwa ang kanyang maliit na baunan sa employee's pantry, isang maliit at medyo masikip na kwarto na malayo sa karangyaan ng hotel. Binuksan niya ito, isang tasa ng kanin at isang pirasong pritong isda. Ito na ang magkasya sa kanya hanggang mamayang gabi. Nakita niya si Mang Lino na nakaupo sa isang sulok, umiinom lang ng tubig, walang pagkain. Lumapit si Diwa. Mang Lino, hindi po ba kayo manananghalian? Tanong niya nang may pag-aalala. Umiling lang ang matanda. Mamaya na, iha. Busog pa ako sa almusal. Alam ni Diwa na nagsisinungaling ito. Nakita niya kung gaano kaputla ang mga labi nito. Walang pag-aalinlangan, hinati niya ang kanyang kanin at isda at inilagay ang kalahati sa takip ng kanyang baunan. Heto po, Manong. Sabayan niyo na po ako. Alok niya, kasabay ng isang matamis na ngiti. Mas masarap kumain kapag may kasalo. Tumingin si Mang Lino sa pagkain pagkatapos ay sa mga mata ni Diwa. May kakaibang kislap sa mga mata ng matanda, isang emosyon na hindi mawari ni Diwa. Naku iha, wag na. Baka magkulang pa yan sa'yo. Tanggi nito. Hindi po. Mabilis na sagot ni Diwa. Busog pa po ako.
Nagkape po kasi ako kanina. Sige na po, tanggapin niyo na. Sa huli tinanggap din ni Mang Lino ang pagkain. Tahimik silang kumain. Ngunit para kay Diwa, ang katahimikang yon ay mas makahulugan kaysa sa anumang ingay sa labas. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya, ang bawat butil ng kabaitan na ipinapakita niya ay tinitimbang at itinatatak sa isipan ng matandang janitor na katabi niya. Pabalik sa trabaho, napadaan si Diwa sa opisina ni Carlo. Bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang boses nito. May kausap sa telepono. Oo, sigurado na yan. Ang special delivery ay darating bukas. Kailangan nating maihanda ang pugad ng agila, sabi ni Carlo sa mababang boses. Siguraduhin mong walang palya. Malaking isda ang kliyente natin ngayon. Pugad ng agila? Anong ibig sabihin nun? Marahil ay code name lang yon para sa presidential suite. Ipinagkibit balikat na lang ni Diwa ang narinig. Wala siyang panahon para isipin ang problema ng iba. May sarili siyang mga pasanin. Nang matapos ang kanyang shift, habang nag-aayos siya ng gamit sa locker room, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan man ay sinagot niya ito. Hello? Si Diwa Silayan po ito. Miss Silayan, this is Dr. Alcaraz from the Philippine Heart Center. Sabi ng boses sa kabilang linya. Tumatawag ako tungkol sa tita mo. Si Mrs. Isabella Silayan. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Diwa. Doc, kumusta po si Tia Isay? May problema po ba? She's stable for now, but her condition is deteriorating faster than we expected. The board just reviewed her case. We need to perform the heart valve replacement surgery as soon as possible. Within 2 weeks, napahawak si Diwa sa pader para suportahan ang sarili. Gagawin po namin ang lahat, Doc. Magkano po? Magkano po ang kailangan? Narinig ni Diwa ang pagbuntong hininga ng doktor bago nito sinabi ang isang halaga na halos ikabagsak niya. Isang halaga na kahit magtrabaho pa siya ng 10 taon, sa hotel ay hindi niya kailanman maiipon. Sige po, Doc. Gagawa po kami ng paraan. Maraming salamat po. Nang mamatay ang tawag, nabitawan ni Diwa ang kanyang cellphone. Napasandal siya sa malamig na pader ng locker. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Tila umikot ang kanyang buong mundo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa lahat ng pagod at pang-aapi na tiniis niya. Tumulo ang kanyang mga luha, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi sa purong desperasyon. Nakatayo siyang mag-isa sa katahimikan ng locker room. Ang tanging maririnig ay ang kanyang mga hikbi. Tumingala siya sa kisame, tila doon hinahanap ang sagot. Saan ako kukuha ng ganito kalaking pera, Diyos ko? Ang bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin na mabilis na nalalaglag sa isang hourglass. Isang paalala kay Diwa na ang oras para kay Tia Isay ay paubos na. Ang mga salita ng doktor ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang nakabibinging ugong na sumasabay sa bawat pagod na hakbang niya pauwi mula sa hotel. Kinabukasan, pinilit niyang pumasok sa trabaho kahit na ang kanyang mga mata ay maga mula sa magdamag na pag-iyak. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang kumita. Kahit isang araw na sahod ay mahalaga. Dumiretso siya sa ospital bago ang kanyang shift. Naabutan niyang mahimbing na natutulog si Tia Isay. Ang dating masayahin nitong muka ay ngayon ay maputla at payat. Nakakabit sa kanyang braso ang kung ilang tubo ng dextrose at gamot. Hinawakan ni Diwa ang kamay ng kanyang tiyahin. Isang kamay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang kamay na ito ay ngayon ay malamig at mahina. Tia, magiging maayos din po ang lahat. Bulong niya, kahit na ang sarili niyang puso ay puno ng pagdududa. Gagawa po ako ng paraan. Pangako. Dahan-dahang iminulat ni Tia Isay ang kanyang mga mata. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anak, pasensya ka na ha. Hirap nitong sabi
Ang boses ay garalgal. Pabigat pa ako sa'yo. Mabilis na umiling si Diwa. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Huwag niyo pong isipin yan, tiya. Ang importante, gumaling po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Umalis si Diwa sa ospital na may mas mabigat na puso. Ang makita ang kalagayan ng kanyang tiyahin ay isang kutsilyong lalong bumaon sa kanyang dibdib. Nagpapaalala sa kanya kung gaano kakagyat ang sitwasyon. Pagdating sa Paraluman Grand, tila mas mabigat ang hangin. Bawat utos ni Ligaya ay may kasamang panunuya. Bawat tingin ni Carlo ay may kasamang panghuhusga. Pero tiniis niya ang lahat. Isinara niya ang kanyang isip sa kanilang pang-aapi at itinuon ang atensyon sa paglilinis. Ngunit ang kanyang pagkabalisa ay hindi maitatago ng kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig. Napansin ito ni Carlo. Bandang hapon, ipinatawag siya nito sa opisina. Pumasok si Diwa na kinakabahan. Umupo siya sa upuang nasa harap ng malaking mahogany desk ni Carlo. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na hahatulan. Diwa, simula ni Carlo. Ang boses ay hindi na kasing talim ng dati. Mayroon itong kakaibang pagkukunwaring simpatiya. Nakarating sa akin ang balita tungkol sa tiya Isay mo. I'm sorry to hear that. Nagulat si Diwa. Hindi niya inaasahan ito. Salamat po, sir. Naglabas si Carlo ng isang puting sobre mula sa kanyang drawer at iniabot ito kay Diwa. Heto, isang maliit na cash advance. Gamitin mo para sa mga pang-araw-araw na gastusin. Baka makatulong. Nag-aalangang tiningnan ni Diwa ang sobre. Isang patibong ba ito? Pero ang desperasyon ay isang malakas na puwersa. Dahan-dahan niya itong inabot. Maraming salamat po, Sir Carlo. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong ito. Walang anuman, sabi ni Carlo. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang mga empleyado ko ay pamilya ko. Gusto kong malaman mo na nandito lang ako para tumulong. Sa abot ng aking makakaya. Lumabas si Diwa sa opisina na may bahagyang gumaan na pakiramdam. Marahil, sa kabila ng lahat, may kaunting kabutihan pa rin sa puso ni Carlo. Ngunit hindi niya alam, sa labas ng opisina, si Mang Lino ay nagpapanggap na nag-aayos ng natapong laman ng basurahan. Narinig niya ang pag-uusap at nang makalabas si Diwa, nakita niya si Carlo na tumawag kay Ligaya papasok sa opisina. Sinadya ni Mang Lino na manatili sa malapit, nagwawalis ng mabagal. Success, sir? Tanong ni Ligaya. Narinig ni Mang Lino ang mahinang pagtawa ni Carlo. The bait is set. Nakagat na niya. Malapit na siyang bumigay. Konting tulak na lang. Napatigil sa pagwawalis si Mang Lino. Kumuyom ang kanyang mga kamay sa hawakan ng walis. Ang ekspresyon sa kanyang mukha, kung may makakakita man, ay hindi na ang ekspresyon ng isang hamak na janitor. Ito ay malamig, mapanuri, at mapanganib. Kinagabihan, habang nag-aayos na si Diwa para umuwi, muling tumunog ang kanyang telepono. Ang doktor na naman. Miss Silayan, I'm sorry to call you again this late. Sabi ni Dr. Alcaraz, ang boses niya ay mas seryoso ngayon. We ran some new tests. Her heart is failing, Diwa. We can't wait for 2 weeks. The surgery has to be done within the week, or we might lose her. Ang bawat salita ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Diwa. Nawalan siya ng hininga. Pero Doc, yung bayad, hindi ko pa po. I understand, putol ng doktor. But this is her life we're talking about. The hospital requires a deposit before we can schedule the operation. I'm sorry, this is the protocol. Nang matapos ang tawag, nabitawan ni Diwa ang lahat ng kanyang gamit. Napaupo siya sa sahig ng locker room. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na bakal. Ang kaunting pag-asa na ibinigay ni Carlo kanina ay biglang naglaho na parang bula. Pinalitan ng isang dambuhalang pader ng kawalan ng pag-asa. Humahagulgol siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at pagkabigo. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Isang anino
ang biglang tumabon sa kanya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo sa kanyang harapan si Carlo Ibarra. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapanggap na mabait. Ang naroon ay ang mukha ng isang mangangaso na sa wakas ay nasukol na ang kanyang biktima. "Mukhang kailangan mo ng mas malaking tulong kaysa sa inakala ko," sabi niya. Ang boses ay malamig at kalkulado. Pinunasan ni Diwa ang kanyang mga luha, sinusubukang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila wala ng lakas. Umupo si Carlo sa bangkong nasa tapat niya. Ipinantay ang kanyang sarili sa nanliliit na anyo ni Diwa. Ang kilos na yon, sa halip na maging palakaibigan, ay mas lalong naging mapanganib. Ano pong kailangan nyo, sir?" Hirap na tanong ni Diwa. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila bago muling nagsalita si Carlo. "Alam ko kung paano ka makakakuha ng pera. Isang malaking halaga. Sapat para sa operasyon, sa mga gamot at kahit pa sa recovery ng tiyahin mo. Pera na hindi mo kailangang bayaran." Namilog ang mga mata ni Diwa. Isang kislap ng hindi makapaniwalang pag-asa ang sumilay. "Di talaga po. Paano po?" Sumandal si Carlo at isang ngangisi ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ay isang ngangisi na nagpataas ng lahat ng balahibo sa batok ni Diwa. Pero may kapalit. Kinabahan si Diwa. Alam niyang may kapalit. Laging may kapalit. "Ano po yun, sir?" "Simple lang," sabi ni Carlo. "Isang trabaho na ikaw lang ang makakagawa." Nawala ang pag-asa sa mukha ni Diwa na palitan ng takot at pag-aalinlangan. Tila alam na ng kanyang kaluluwa na ang landas na inilalatag ni Carlo sa kanyang harapan ay madilim at maputik. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Carlo ay hindi na lamang mukha ng isang masungit na boss. Ito na ang mukha ng tukso, ang mukha ng demonyo na nag-aalok ng solusyon sa lahat ng kanyang problema sa isang halaga na maaaring hindi niya kayang bayaran. Dinala ni Carlo si Diwa sa isang maliit at madilim na storage room sa basement ng hotel. Malayo sa mga mata at tainga ng kahit sino. Ang amoy ng alikabok at mga lumang kemikal ay dumikit sa hangin, nagpapabigat sa bawat paghinga ni Diwa. "May darating tayong special guest bukas," panimula ni Carlo. Nakatalikod ito kay Diwa habang may kinukuha sa isang metal na cabinet. Isang napaka-importanteng tao. Mananatili siya sa presidential suite. Nakinig lang si Diwa. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Humarap si Carlo. May hawak itong isang maliit at itim na kahon. "Ang kailangan mo lang gawin," sabi niya habang dahan-dahang binubuksan ang kahon, "ay ihatid ito sa kwarto niya." Nasilip ni Diwa ang laman ng kahon. Isa itong magarang leather-bound na planner. Mukha itong normal. Ihahatid ko lang po ito." Nagtatakang tanong niya. "Bakit po kailangang sikreto?" "Dahil may mahalagang mensahe sa loob niyan na para sa kanya lang," sagot ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Diwa. "Ituring mo na lang na isa kang personal courier. Isang trabaho, isang malaking bayad. Simple, hindi ba?" Ngunit para kay Diwa, walang simpleng bagay sa sitwasyong yon. Ang kanyang intuition ay sumisigaw na may mali. "Sir, bakit po ako? Pwede naman po kayong mag-utos ng iba o kayo na po mismo ang mag-abot." "Dahil ikaw," sabi ni Carlo, lumapit ng isang hakbang, "ay hindi paghihinalaan. Isa ka lang hamak na housekeeper. Sino ang mag-aakalang may dala kang isang bagay na napakahalaga?" Ang salitang hamak ay tumama kay Diwa. Ganon ang tingin sa kanya. Isang kasangkapan, isang taong hindi kapansin-pansin. "Pasensya na po, Sir Carlo," sabi ni Diwa. Umiling siya habang umaatras. "Hindi ko po yata kaya. Nakakatakot po. Baka mapahamak po ako." Nawala ang nangiti sa mukha ni Carlo. "Nag-iinarte ka pa ba, Diwa?
Buhay ng tiyahin mo ang pinag-uusapan natin dito. Kahit na po, giit ni Diwa, ang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng determinasyon. Hahanap na lang po ako ng ibang paraan. Magmamakaawa po ako sa ospital. Mangungutang po ako sa kung saan-saan. Pero ito po, hindi po ito tama. Tumawa si Carlo, isang tawang mapakla at puno ng pang-insulto. Sige, bahala ka. Tingnan natin kung hanggang saan aabot yang dangal mo. Pero tandaan mo, Diwa, ang orasan ay tumatakbo. At kapag may nangyaring masama sa tiyahin mo, walang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Tumalikod si Diwa at mabilis na lumabas ng storage room. Ang mga salita ni Carlo ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Kinabukasan, ang buong araw ay isang impyerno. Sinadya ni Ligaya na ibigay sa kanya ang pinakamahihirap na trabaho. Pinaglinis siya ng mga bintana sa mataas na palapag. Pinakuskus niya ang sahig ng ballroom ng mag-isa. Bawat kilos niya ay binabantayan, bawat pagkakamali ay pinalalaki. Ano ka? Si Maria Clara? Ang daming arte. Mamatay na lang sa hirap. Sigaw ni Ligaya nang madaanan siya nito sa pasilyo. Sapat na malakas para marinig ng ibang staff. Ang mga salita ay tumagos, ngunit mas matindi ang sakit na nararamdaman niya para kay Tia Isay. Pagod na pagod siyang nagtungo sa fire exit, ang kanyang paboritong taguan kapag gusto niyang umiyak nang walang nakakakita. Umupo siya sa malamig na semento ng hagdanan, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad at doon humagulgol. Pakiramdam niya ay wala na siyang kakampi sa mundo. Iha. Isang mahinang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Nag-angat siya ng tingin. Si Mang Lino, nakatayo sa may pintuan, may hawak na isang lumang puting sobre. Mang Lino. Dahan-dahang lumapit ang matanda at umupo sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Inabot lang nito ang sobre. Ano po ito? Tanong ni Diwa. Ang kanyang boses ay paos. Narinig ko ang problema mo. Mahinang sabi ni Mang Lino. Alam kong kulang pa yan. Pero yan na ang lahat ng naipon ko sa buong buhay ko. Gamitin mo na. Mas kailangan mo to, Iha. Binuksan ni Diwa ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang makita ang laman. Isang makapal na bunton ng mga lumang 1,000 piso. Hindi niya kailangang bilangin para malaman na ito ay isang malaking halaga, lalo na para sa isang janitor na tulad ni Mang Lino. Muling tumulo ang kanyang mga luha, ngunit ngayon ay dahil sa matinding pasasalamat at hiya. Hindi po, Mang Lino, sabi niya habang isinasauli ang sobre. Hindi ko po matatanggap to. Paano na po kayo? Ito po ang pinaghirapan ninyo. Ang pera, kikitain ulit yan, sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Pero ang buhay, isa lang yan. Kaya nga po, giit ni Diwa. Buhay na niyo po ang nakataya rito sa kinabukasan ninyo. Hindi ko po pwedeng kunin yan. Mahigpit niyang isinara ang palad ni Mang Lino na may hawak na sobre. Tumingin siya sa mga mata nito, mga matang nakakita na ng maraming paghihirap. Maraming salamat po sa kabutihan niyo, Mang Lino. Ang alok niyo pa lang po, gamot na sa puso ko. Pero hindi ko po talaga kayang tanggapin. Pinilit niyang ngumiti sa gitna ng kanyang mga luha, tumayo, at mabilis na bumalik sa loob. Naiwan si Mang Lino na nakaupo sa hagdanan. Hawak ang sobre. Isang maliit, halos hindi mahahalata. Nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagsubok na ginawa niya ay nasagot na. Ang babaeng ito, si Diwa, ay mas dalisay pa sa ginto. Sa hindi kalayuan, sa isang security monitoring room, nakatutok ang mga mata ni Carlo sa isang maliit na screen. Nakita niya ang lahat. Ang pag-abot ng sobre, ang pagtanggi ni Diwa. Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanya. Ibinagsak niya ang kanyang kamao sa mesa.
Kung hindi makuha sa santong dasalan, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at determinasyon. Daanin natin sa santong paspasan. Hindi na muling nilapitan ni Carlo si Diwa sa loob ng 2 araw. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas nakakakilabot kaysa sa kanyang mga sigaw. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Bawat anino sa pasilyo ay tila nagmamasid sa kanya. Bawat bulungan ng mga katrabaho ay parang tungkol sa kanya. Ang bigat sa hangin ay halos hindi na kayang dalhin ni Diwa. Sa 3 araw, habang naglilinis siya ng isang guest room, biglang pumasok si Carlo at isinara ang pinto ng malakas. Napatalon sa gulat si Diwa, nabitawan ang hawak na basahan. Tapos na ang pag-iinarte mo, Diwa, sabi ni Carlo. Ang boses ay walang anumang bahid ng pagkukunwari. Ito ay puro yelo at bakal. Wala ka ng oras. Sir, sinabi ko na po sa inyo. Tumahimik ka. Putol niya. Hindi na to isang alok. Isa na itong utos. Hinila niya si Diwa sa braso. Walang pakialam sa pagpupumiglas nito at dinala sa katabing room, ang presidential suite. Ang karangyaan sa loob ay nakakahilo. Matataas na kisame, malalawak na bintanang salamin na tanaw ang buong syudad at mga muebles na halatang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tinulak siya ni Carlo papasok at muling isinara ang pinto. Nilak ito. Tingnan mo to, sabi niya. At mula sa kanyang bulsa, inilabas niya hindi na ang leather-bound planner, kundi isang bagay na kasing liit lamang ng isang butones. Alam mo ba kung ano to? Umiling si Diwa. Ang takot ay gumagapang sa kanyang buong katawan. Ito ay isang high-definition, wide-angle, audio-capable spy camera. Paliwanag ni Carlo na tila isang nagmamalaking imbentor. Ang trabaho mo, Diwa, ay simple lang. Itanim mo to sa isang lugar na hindi ka pansin-pansin. Sa ilalim ng mesa, sa likod ng TV, sa loob ng flower vase. Kahit saan. Bago dumating ang ating VIP mamayang gabi. Ang dugo ni Diwa ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ito ay mas malala pa sa kanyang inakala. Ito ay isang krimen. Hindi ko po gagawin yan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Illegal po yan. Makukulong po tayo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Diwa. Napahawak siya sa kanyang namumulang mukha. Ang mga luha ay bumalong sa kanyang mga mata. Wala kang pakialam sa kung anong illegal. Sigaw ni Carlo pabalik. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang dapat mong isipin ay ang tiyaisay mo. Isipin mo siya, Diwa. Nakahiga sa ospital, naghihingalo. Naghihintay ng himala. At heto na ang himala. Nasa harapan mo na, pero tinatanggihan mo pa. Bumagsak ang mga tuhod ni Diwa sa malambot na carpet. Ang kanyang lakas ay tuluyan nang nawala. Ang buhay niya, nakasalalay sa maliit na bagay na to. Pagpapatuloy ni Carlo, mas mahinahon na ngayon, ngunit mas puno ng lason ang bawat salita. Isang pindot lang ng kamera, kapalit ng buhay ng nag-iisang pamilya mo. Pagkakataon mo na to, Diwa. Huwag mong sayangin. Niyugyog ni Carlo ang balikat ni Diwa. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at masakit. Sa sobrang galit, may isang bagay na nakawala sa kanyang bibig na hindi niya sinasadya. Oras na para pagbayaran ng mga Devilla ang kasalanan nila sa pamilya ko. Bulong niya nang may panggigigil. Narinig ito ni Diwa. Devilla? Ang pangalan ng maalamat na pamilyang nagmamay-ari ng hotel chain. Mga taong hindi niya pa nakikita kahit kailan. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang isip ay masyadong magulo para iproseso ang kahulugan ng mga salitang iyon. Papaano po kung mahuli ako? Hikbi niya. Hindi ka mahuhuli, tiniyak ni Carlo. Dahil kung may mangyari, ako ang bahala sa'yo. Pero kung tatanggi ka, sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan. At ang tiyahin mo,
hahayaan na lang natin siyang mamatay. Ang huling pangungusap ay ang patalim na tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa at paninindigan ni Diwa. Binitawan siya ni Carlo at inilagay ang maliit na kamera sa isang mesa. Mag-isip ka. Bibigyan kita ng 1 oras. Hintayin kita sa opisina ko. Kapag hindi ka dumating, alam mo na ang ibig sabihin nun. Tumalikod si Carlo at lumabas ng suite. Iniwan si Diwa na nakaluhod sa sahig, nag-iisa sa gitna ng karangyaan na tila nangungutya sa kanyang kahirapan. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay blangko. Ang imahe ng kanyang tiyaisay na nakangiti at ang imahe nito na nahihirapan sa ospital ay naglalaban sa kanyang isipan. Ang tinig ng kanyang konsensya at ang tinig ng desperasyon ay nagsisigawan sa loob niya. Ang tama laban sa kailangan, ang dangal laban sa buhay. Pagkaraan ng 1 oras na tila walang katapusan, dahan-dahang tumayo si Diwa. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha, wala ng buhay. Ang mga ito ay walang laman. Ang mga mata ng isang taong sumuko na. Naglakad siya palabas ng presidential suite. Bawat hakbang ay isang paglibing sa kanyang sariling kaluluwa. Tinungo niya ang opisina ni Carlo. Hindi na siya kumatok. Binuksan niya lang ang pinto. Nakangiting naghihintay si Carlo na tila alam na niya kung ano ang magiging desisyon. Walang sinabi si Diwa. Dahan-dahan lang siyang tumango. Isang nangiting tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Carlo. Ang demonyo ay nanalo na. Malayo sa marangyang mga pasilyo at abalang lobby ng Paraluman Grand. Sa isang tagong kwarto sa sub-basement na hindi alam ng kahit sinong empleyado, nakaupo si Lacan de Villa sa harap ng isang pader ng high-definition monitors. Dito, ang bawat sulok ng kanyang hotel ay parang isang bukas na aklat. Ang katauhan ni Mang Lino ay pansamantalang hinubad. Ang naroon ngayon ay isang lalaking may matalas na tingin na papalibutan ng pinakabagong teknolohiya. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Rafael, ang kanyang pinagkakatiwalaang head of security at kanang kamay. "Sir, are you sure about this?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "We're putting Miss Silayan in extreme danger. We can intervene now. May sapat na tayong ebidensya para idiin si Ibarra sa pangingikil." Tumingin si Lacan sa isa sa mga monitor. Isang close-up shot ng mukha ni Diwa habang kausap si Carlo sa presidential suite kanina. Nakikita niya ang takot, ang pagkabigo, at ang ultimong pagsuko sa mga mata nito. Isang kirot ang dumaan sa kanyang puso. "Hindi sapat ang pangingikil, Raf," mariing sagot ni Lacan. Hindi inaalis ang tingin sa monitor. "Kailangan nating mahuli ang buong network. Ang mga taong nasa likod ni Ibarra, ang mga taong pinagbebentahan niya ng mga video. Kung si Ibarra lang ang huhulihin natin, maglalagay lang sila ng bagong tao. We need to cut the head of the snake." Bumuntong hininga si Rafael. "Pero si Diwa, sir, tiwala ako sa kanya," putol ni Lacan. Ang mga salitang yon ay mas para sa kanyang sarili kaysa kay Rafael. Sumagi sa kanyang isipan ang mga nagdaang linggo. Ang pagpapanggap niya bilang si Mang Lino ay isang desperadong hakbang. May mga impormasyong nakarating sa kanya tungkol sa malawakang korupsyon sa kanyang kumpanya. At alam niyang hindi niya ito malalaman kung mananatili siya sa kanyang toring garing. Kaya't bumaba siya. Nagpanggap na isa sa mga pinakamababang manggagawa para makita ang katotohanan. At sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at kasakiman, nakita niya si Diwa. Naalala niya ang araw na hinatian siya nito ng pagkain, kahit halatang yun lang ang kakainin nito sa buong araw. Naalala niya ang pagtanggi nito sa sobrang puno ng pera, ang kanyang sariling pera, na ginamit niya bilang isang pagsubok. Sa bawat pagkakataon, pinili ni Diwa ang tama, kahit na ito ang mas mahirap na daan. Siya ang naging patunay na sa kabila ng lahat ng dumi, mayroon pa ring nananatiling malinis. Naging simbolo siya ng pag-asa para sa isang bilyonaryong
halos mawalan na nito. Iyon ang dahilan kung bakit nasasaktan siya ngayon. Para mahuli ang mga ahas, kinailangan niyang gamitin ang tanging inosenteng tupa sa kawan bilang pain. Kinuha ni Lacan ang kanyang telepono at dinial ang isang numero. "Adrian, are you in position?" tanong niya. "All set, Lacan," sagot ng boses sa kabilang linya. Si Adrian, isang matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo, ang gaganap na VIP guest. "Medyo kinakabahan ako para sa anghel mo." "She's stronger than she looks," sabi ni Lacan, kahit may pagdududa sa sariling boses. Ang plano ay tuloy. Pagkapasok niya sa kwarto, bigyan mo siya ng 5 minuto. Hayaan mo siyang itanim ang camera. Kailangan nating makuha ang fingerprint ni Ibarra sa device mamaya. Pagkatapos, game over na para sa kanya. "Copy that. Ingat kayo dyan." Ibinaba ni Lacan ang telepono at muling itinuon ang pansin sa mga monitor. Nakita niya si Diwa na lumabas mula sa opisina ni Carlo. Hawak na ang maliit na kamera. Ang muka ay blanko. Naglalakad ito na parang isang kaluluwang walang buhay. Kinuyom ni Lacan ang kanyang mga kamao. Ang bawat hakbang ni Diwa papunta sa presidential suite ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na tumakbo, pigilan ang lahat, at sabihin kay Diwa na siya ang bahala. Ngunit hindi pwede. Masyadong malaki ang nakataya. Nakita niya sa isa pang monitor si Carlo sa kanyang opisina, nanonood din sa isang hidden feed. Isang ngiting tagumpay ang nakapaskil sa mukha. Ang galit ni Lacan ay umabot sa sukdulan. Ang pamilya, Ibarra. Matagal na niyang alam ang galit nila sa mga De Villa dahil sa isang lumang alitan sa lupa. Ngunit hindi niya akalain na aabot ito sa ganito. "Sir, she's at the door," anunsyo ni Rafael. Lahat ng atensyon ni Lacan ay napunta sa monitor na nakatutok sa pasilyo yon ng presidential suite. Nakita niya si Diwa, nakatayo sa harap ng pinto. Nanginginig ang kamay na may hawak na keycard. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. "Huwag, Diwa. Huwag mong gawin!" Bulong ni Lacan sa screen na tila maririnig siya nito. "Umalis ka na dyan." Ngunit alam niyang gagawin nito. Gagawin nito para sa kanyang tiyahin. Sa huling sandali, bago pa man maitapat ni Diwa ang card sa pinto, nagdesisyon si Lacan. Kailangan niyang bigyan ito ng kahit kaunting lakas ng loob. Isang pahiwatig na hindi ito nag-iisa. "Raf, divert mo ang CCTV sa hallway na yan for 30 seconds. Ako nang bahala." Utos niya. Mabilis siyang lumabas ng control room at tinakbo ang hagdanan papunta sa itaas. Bilang si Mang Lino. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Diwa. Nakatayo pa rin doon, paralisado. "Stand by," sabi niya sa kanyang comms device na nakatago sa ilalim ng kanyang kwelyo. "On my signal." Tumingin siya sa babaeng nakataya, ang lahat para sa taong mahal niya. Ang babaeng nagbalik ng kanyang pananampalataya sa kabutihan. At sa sandaling iyon, ipinangako niya sa sarili na poprotektahan niya ito. Ano man ang mangyari, ang taya ay naipasya na. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin kung saan babagsak ang baraha. Ang pasilyo papunta sa presidential suite ay tila mas humaba at mas naging madilim kaysa dati. Ang mamahaling carpet sa sahig ay parang kumunoy na humihigop sa bawat mabigat na hakbang ni Diwa. Ang bawat ilaw sa dingding ay tila isang matang mapanghusga. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng floor polish at ng kanyang sariling takot. Hawak niya sa isang kamay ang keycard at sa kabilang kamay, sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme, ay ang maliit at malamig na piraso ng metal, ang spy camera. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Nakarating siya sa harap ng malaking dobleng pinto ng suite. Numero 2401. Ang numerong ito ay matatatak sa kanyang isipan magpakailanman bilang numero ng kanyang pagkakasala. Huminto siya.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin. Para kay Tia Isay. Para kay Tia Isay. Ito ang mantra na paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Isang panangga laban sa kanyang kumakatok na konsensya. Ngunit sa bawat pag-ulit, tila mas humihina ang epekto nito. Huminga siya ng malalim at itinaas ang kamay na may hawak na keycard. Nanginginig ito. Ilang pulgada na lang ang layo nito sa electronic lock nang biglang, "Mukhang pagod ka, Iha." Isang pamilyar na boses ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Napalingon si Diwa. Nakatayo sa di kalayuan si Mang Lino. May tulak-tulak na cart ng panlinis. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang mga gulong ng cart ay gumagawa ng mahinang tunog sa carpet. "Mang Lino!" Bulong ni Diwa. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sinubukan niyang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa kanyang likuran. "Tubig muna," alok ng matanda. Inaabutan siya ng isang maliit na bote ng mineral water. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit may kakaibang lalim na ngayon lang napansin ni Diwa. Tila nakikita nito ang pinakailalim ng kanyang kaluluwa. "Salamat po," sabi niya. Tinanggap ang bote. Ang paghawak niya dito ay nagbigay ng dahilan para maitago ang kanyang nanginginig na mga daliri. Akala niya ay aalis na si Mang Lino, ngunit nanatili ito. Lumapit ito ng bahagya, na tila may ibubulong. Ang paligid ay biglang naging mas tahimik. Ano man ang mangyari sa loob, bulong ni Mang Lino, ang kanyang boses ay mababa at seryoso. "Huwag kang matakot." Napatitig si Diwa sa matanda. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Paano? Paano nito nalaman? Nagpatuloy ang matanda. Ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa kanya. "Minsan, kailangan mong pumasok sa dilim para mahanap ang liwanag." Pagkatapos sabihin niyon, marahan itong tinapik ang kanyang balikat. Isang kilos na tila nagbibigay ng lakas. Bago ito tumalikod at dahan-dahang itinulak palayo ang kanyang cart. Naiwan si Diwa na nakatayo doon, tulala. Ang mga salita ni Mang Lino ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ito mga salita ng isang simpleng janitor. Ito ay isang babala, isang pahiwatig, isang pangako. Sino si Mang Lino? Ang tanong ay sumabog sa kanyang isip, nagdulot ng mas matinding kalituhan sa nag-aalimpuyong dagat ng kanyang mga emosyon. Ngunit wala na siyang oras. Ang bawat segundong pagkaantala ay panganib. Tumingin siya sa keycard sa kanyang kamay. Tumingin siya sa papalayong anyo ni Mang Lino. At muli, tumingin siya sa pinto ng presidential suite. Ang mga salita ni Mang Lino ay hindi nag-alis ng kanyang takot. Ngunit nagtanim ito ng isang maliit na butil ng isang bagay na iba. Intriga, pag-asa. Huminga siya ng malalim. Isang hiningang nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Itinaas niya ang keycard. Sa pagkakataong ito, mas matatag na ang kanyang kamay. Ting! Isang maliit na berdeng ilaw ang umilaw sa pinto. Isang mahinang click ang narinig. Ang pinto ay bukas na. Itinulak niya ito ng marahan. Ang dilim sa loob ng kwarto ay tila humihila sa kanya papasok. Ang huling hakbang sa kadiliman. Pumasok siya sa loob at ang pinto ay dahan-dahang nagsara sa kanyang likuran. Isinasara ang liwanag mula sa pasilyo at nilalamon siya ng katahimikan ng malawak na silid. Ang katahimikan sa loob ng presidential suite ay nakakabingi. Tanging ang mahinang ugong ng air conditioner at ang malakas na kabog ng dibdib ni Diwa ang maririnig. Ang mga ilaw ay madilim, nagbibigay ng mahabang anino sa mga mamahaling kasangkapan. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng tiyan ng isang dambuhala. Mabilis siyang kumilos. Bawat segundo ay mahalaga. Naalala niya ang sinabi ni Carlo. Sa likod ng TV, iyon ang pinakaligtas na lugar. Lumuhod siya sa likod ng dambuhalang flat-screen television.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang likod nito. Naghahanap ng isang patag na espasyo kung saan maaaring idikit ang maliit na kamera. Ang malamig na metal ng aparato ay tila dumidikit sa kanyang nanginginig na balat. Kasalanan. Ang salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Patawarin mo ako, Tia. Patawarin mo ako, Diyos ko. Sa isang maliit, madilim na opisina sa ibang bahagi ng hotel, nakatutok si Carlos sa isang monitor, nanonood sa pamamagitan ng isang pre-installed na camera. Sa suite, isang ngiting tagumpay ang nakapinta sa kanyang mukha. Katabi niya si Ligaya na may parehong kasuklam-suklam na ekspresyon. Got her, bulong ni Carlo. Sa wakas, bumigay din ang Santa Santita. Ano nang susunod, sir? Tanong ni Ligaya. Hintayin lang nating dumating si Adrian Castillo. Kapag nakuha na natin ang video, milyonaryo na tayo. At ang mga Divilla, luluhod sila sa paanan ko. Samantala, sa control room sa sub-basement, nakatutok din sila Khan at Rafa L sa kanilang mga monitor. She's in. The device is in her hand, sabi ni Rafael. Sir, 5 minuto. Hindi sumagot sila Khan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa imahe ni Diwa na nakaluhod. Ang kanyang muka ay puno ng paghihirap. Bawat segundo na hinahayaan niyang magpatuloy ito ay isang karayom na tumutusok sa kanyang budhi. Nang sa wakas ay maidikit na ni Diwa ang kamera, naramdaman niya ang bahagyang gumaan na pakiramdam at agad itong napalitan ng mas matinding bigat ng kasalanan. Tapos na, nagawa na niya. Tumayo siya, handa nang umalis at harapin ang kanyang bagong, maruming katotohanan ng click-clack. Ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang biglaang pag-ilaw ng lahat ng ilaw sa silid ay halos ikabulag niya. Napalingon siya. Nakatayo sa may pinto ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Sa gitna nila ay isang pamilyar na muka, ang VIP guest na si Adrian Castillo. At sa likod nila, nanlaki ang mga mata ni Diwa. Ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. Si Mang Lino, ngunit hindi ito ang Mang Lino na kilala niya. Wala na ang uniforme ng janitor. Wala na ang bahagyang hukot na anyo. Ang nakatayo doon ay isang lalaking matikas, nakasuot ng isang mamahaling itim na business suit. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay hindi na malumanay. Ang mga ito ay matalas at puno ng awtoridad na kayang magpatigil ng sinuman. Sa opisina ni Carlo, ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Sino sila? Anong ginagawa ni Adrian kasama ang matandang yan? Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Carlo at pumasok ang 2 pang security personnel ni Lacan. Carlo Ibarra, you're under arrest. Ano? Para saan? Wala kayong karapatan. Sigaw niya. Sa presidential suite, ang atensyon ng lahat ay nasa gitna. Si Lacan de Villa, hindi na si Mang Lino, ay naglakad papasok. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. That's enough, Carlo. I have everything on tape. Sabi ni Lacan, hindi kay Diwa, kundi sa isang maliit na speaker na alam niyang nakakonekta sa opisina ni Carlo. At oo nga pala, ang camera na pinatanim mo, live feed yan. Diretso sa server ng pulis. Isang dambuhalang screen sa pader ng suite ang biglang umilaw. Ang ipinapalabas, isang replay ng eksena sa storage room kung saan binibigay ni Carlo ang kamera kay Diwa at tinatakot ito. Ang boses ni Carlo ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at hindi maikakaila. Si Diwa ay napahawak sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi maaari. Ang maririnig na sigaw ni Carlo mula sa speaker habang siya at si Ligaya ay pinuposas na. Sino ka para gawin to sa akin? Isa ka lang hamak na janitor.
Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lacan. Ako lang naman si Lacan de Villa, ang may-ari ng hotel na sinisira mo. At oo, Carlo, ako rin ang apo ng taong sinasabi mong nang-agaw ng lupa ng pamilya mo. Isang lupa na binayaran niya ng tama, ngunit pilit ninyong inangkin. Sa huling pagbubunyag na yon, isang sigaw ng purong pagkatalo ang narinig mula kay Carlo bago tuluyang nawala ang koneksyon. Natahimik ang buong silid. Ang mga security personnel ay nagsimula ng kumilos. Kinukuha ang kamera na itinanim ni Diwa bilang ebidensya. Ngunit para kay Diwa, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa lalaking nasa harapan niya. Si Mang Lino, si Sir Lacan de Villa, ang may-ari, ang bilyonaryo, ang taong hinatian niya ng pagkain, ang taong inalok siya ng pera, ang taong nagbigay sa kanya ng mahiwagang babala. Lahat ay isang malaking, nakakalitong pag-ikot ng mga imahe sa kanyang isipan. Sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Diwa sa mga mata ni Lacan ang isang komplikadong halo ng tagumpay, kalungkutan at paghingi ng tawad. Nang matapos masecure ng mga tauhan niya ang lahat, at habang papalabas na sila, si Diwa at Lacan na lang ang naiwan sa malawak na silid. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan. Lumapit si Lacan sa kanya. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay walang tunog na lumalapat sa carpet. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Diwa, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay na ngayon. Halos boses na ulit ni Mang Lino. Kailangan nating mag-usap. Dinala ni Lacan si Diwa sa pinakatuktok ng hotel, sa kanyang pribadong penthouse office na halos walang nakakaalam na umiiral. Ang isang buong dingding ay gawa sa salamin, nagpapakita ng maningning na city lights ng Maynila sa gabi. Ang karangyaan sa loob ay mas sobra pa sa presidential suite, ngunit ang hangin ay hindi na kasing bigat. Pinaupo ni Lacan si Diwa sa isang malambot na sofa habang siya naman ay nagtimpla ng 2 tasa ng mainit na tsa. Ang simpleng kilos na yon, ang pag-aasikaso, ay isang bagay na gagawin ni Mang Lino at nakatulong ito para bahagyang kumalma ang nanginginig pa ring sistema ni Diwa. Inabot niya ang 1 tasa kay Diwa na tinanggap naman ito ng may pag-aalinlangan. Umupo si Lacan sa silyang katapat niya, hindi sa malaking executive chair sa likod ng kanyang mesa. Gusto niyang maging pantay sila. Diwa, una sa lahat, panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Gusto kong humingi ng tawad. Tumingin si Diwa sa kanya, naguguluhan. Tawad po? Para saan, sir? Dahil hinayaan kong dumaan ka sa lahat ng ito, sabi niya. Isang bakas ng pagsisisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Dahil ginamit kita sa plano ko, hindi ko sinasadyang ilagay ka sa ganoong kapanganiban at paghihirap ng kalooban. Pero kailangan kong malaman, kailangan kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Carlo at kung gaano katatag ang puso mo. Ikinuwento ni Lacan ang lahat, ang kanyang mga hinala sa korupsyon, ang desisyon niyang magpanggap, at kung paano naging sentro si Diwa ng kanyang investigasyon, hindi bilang suspek, kundi bilang sukatan ng kabutihan sa loob ng hotel. Nakita ko ang lahat, Diwa, pagpapatuloy niya. Ang pagbigay mo sa akin ng pagkain, ang pagtanggi mo sa pera, ang bawat pang-aapi na tiniis mo ng walang ganti. Ikaw ang nagpatunay sa akin na may pag-asa pa pala. Napayuko si Diwa, hindi alam ang sasabihin. Pero, muntik na po akong bumigay. Itinanim ko po yung camera. Kriminal po ang ginawa ko. Hindi. Mabilis na sagot ni Lacan. Ang ginawa mo ay ang gagawin ng sino mang taong nagmamahal ng lubos at wala ng ibang mapagpipilian. Ang mahalaga, Diwa,
ay kung ano ang nasa puso mo. At alam kong malinis yan. May kinuha si Lakan na isang sobre sa kanyang mesa at iniabot ito kay Diwa. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang sulat mula sa Philippine Heart Center. Ano po ito? Basahin mo, sabi ni Lakan ng may ngiti. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa habang binabasa ang laman ng sulat. Ito ay isang kumpirmasyon. Ang operasyon ni Tia Isay ay nakaschedule na sa susunod na linggo. At sa ibaba, nakasulat, "Patient bill fully paid." Biglang bumuhos ang mga luha ni Diwa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng kaluwagan at hindi masukat na pasasalamat. Humagulgol siya. Inilabas ang lahat ng takot at bigat na kinimkim niya sa mga nagdaang linggo. Hindi nagsalita si Lakan. Hinayaan niya lang si Diwa na ilabas ang lahat. Nang bahagya na itong kumalma, muli siyang nagsalita. "Hindi ko kailangan ng empleyado lang, Diwa," sabi niya. Ang kanyang tingin ay seryoso. "Ang paraluman ay nasira dahil sa kasakiman at takot. Kailangan kong itayong muli at kailangan ko ng mga taong may puso at integridad para gawin yon." Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatanaw sa syudad sa ibaba. "Kailangan ko ng partner para itama ang lugar na ito. Isang tao na magiging ehemplo sa iba. Isang tao na alam ang pakiramdam na maging nasa ibaba." Humarap siya kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay may bagong kislap. "Magsimula sa Lunes, hindi ka na housekeeper. Ikaw na ang bagong housekeeping supervisor. Tulungan mo kong baguhin ang paraluman. Magsimula tayo sa'yo." Natigilan si Diwa. Mula sa isang hamak na tagalinis na halos matanggal sa trabaho, ngayon ay inaalok siya ng isang posisyon na hindi niya kailanman pinangarap. Pero sir, hindi po ako karapat-dapat. Wala po akong alam sa pamamalakad." Ang integridad, hindi yan natututunan sa eskwelahan, Diwa. Dala-dala mo na yan, sabi ni Lakan. Ang lahat ng iba pa, matututunan mo. At nandito ako para gabayan ka. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diwa. Isang ngamong ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Tinatanglawan ang lahat ng dilim na kanyang pinagdaanan. Tumango siya. "Salamat po, Sir Lakan. Maraming salamat po. Lakan na lang, pagtatama niya. At ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Diwa." Makalipas ang ilang linggo, isang bagong umaga ang sumikat sa Paraluman Grand Hotel. Ang takot na dating bumabalot sa mga empleyado ay napalitan ng respeto at sigla. Si Diwa, suot ang kanyang bagong uniforme ng supervisor, ay abala sa paggabay sa mga bagong staff. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may kumpiyansa. Bawat empleyado ay tinatrato niya ng may dignidad, isang bagay na ipinagkait sa kanya noon. Mula sa di kalayuan, sa may lobby, pinapanood siya ni Lakan de Villa. Hindi na siya nagtatago sa anino ni Mang Lino. Nakatayo siya doon bilang ang tunay na pinuno ng hotel at sa kanyang muka ay mababasa ang paghanga at pagmamalaki. Napansin ni Diwa ang kanyang pagkakatitig. Nagtama ang kanilang mga mata mula sa magkabilang dulo ng malawak na labi. Isang ngiti ang ipinukol niya kay Lakan. Isang ngiting sinuklian din nito. Walang salitang namagitan, ngunit ang kanilang mga puso ay nag-uusap. Ito ay hindi pa isang kwento ng pag-ibig, ngunit ito na ang simula. Ang simula ng paghihilom, ang simula ng pagbabago, ang simula ng isang bagong umaga sa Paraluman, kung saan ang kabutihan ay hindi na isang kahinaan, kundi ang pinakamalaking kayamanan. Lumakad si Lakan palapit kay Diwa. Sabay silang tumingin sa paligid, sa mga staff na masayang nagtatrabaho, sa mga bisitang may ngiti sa labi, sa sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana. Ang hotel ay muling nabubuhay.
At sa gitna ng lahat ng ito, sila, ang dating janitor at ang dating housekeeper, ang bagong puso at kaluluwa nito. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Diwa at Lakan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang posisyon o yaman, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan at sa busilak ng kanyang puso sa gitna ng mga pagsubok. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.